Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. At eto nga po tayo mga kababayan at meron na namang mainit na mga balita. No? Nagbabagang mga balita, ika nga nung mga ating mga news outlet. No? Ang pag-uusapan natin ay ito pong continuation na sarsuela sa PIDEA leak hearing ni Senator Ronald the Puncher de la Rosa, also known as the Authentic Idiot. Yan po ang tawag ko sa kanya, dinoktuhan ko na lang yung the Puncher no? Siguro alam nyo naman ng reason bakit ko siya tinatawag na Authentic Idiot. Kung napanood nyo yung previous video natin, dun nyo malalaman yan, no? So itutuloy natin yan kasi po ang idadagdag natin dyan ay yung pong mga pananaw o opinyon o reaksyon ng kapwa niya mambabatas. At sino po ba talaga ang nasa likod nitong si Senator Authentic Puncher Idiot? No, bakit pilit niya yan? Bakit niya kinagat yan? No, ipapakita natin yung mga video sa inyo, no? Magbi-video tayo. Para less ang article, at least meron tayong supporting documents through the video, no? Uunahin natin yung sinasabi ng mga kapwa niya mambabatas in the lower house, followed by yung press con ng Senate President together with Senator Jingo Estrada, and some of the quote cards nila, no, para lang i-support natin yung talagang nakikita nilang reaksyon, no, at kanilang parang they are also hindi nila alam kung saan pupunta itong ano ni Bato lumawig po para pong maliit lang na crack, no, tapos gusto mong i-fix, nilakihan mo yung crack, hindi mo alam malaki na pala yung butas do sa loob. Di sumambulat sa'yo, ngayon litong-lito ka. Kaya dapat lang, tama sa'yo yung awit ni Casey ni Tandingan. Litong, lito ako. Sino ang pipiliin ko? Si Morales o ang PIDEA? Di ba mga kababayan? No, natatawa na lang ako kay Mamang Kalbo kasi siya nga naman, birds of the same feather sila Bakit mo nasabi, Tokis, yun? Pareho po silang kalbo. Nung resource person na pathological liar. So, yun po yung sequence ng ating gagawin. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay mag-shout out at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members. No? Maraming salamat po sa inyo at patuloy kayong sumusuporta sa ating mumunting channel. Konting push na lang, makaka 30,000 na po tayo, no? So at least yung goal natin na 30,000, pag umabot tayo doon baka lang maybe hindi po yun yung period, no? Baka isa-isa na lang na upload sa isang araw. Nakakapagod din po, no? Nakakapagod, nakaka-stress din. Okay? At sa ating mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, and super chat. At ganun din po sa mga masugid na dumadalo sa ating video premiere, kung meron man po, tulad nila Marie Chris Hernandez. Si Ate Marie Chris, hindi nyo nakikita yan sa chat box. Minsan-minsan lang yan kasi tulog na po yan. Nasa East Coast po yan. Alas 9 po ng gabi dito sa California, o sinasabi nating Pacific Standard Time. Sa kanila po sa East Coast, +3, alas 12 na. Tulog na yan, no? Ganon din si Ilocana ka na. Yung mga taga East Coast, tulog na yan. Video replay na lang yan. Pero yung mga yan, nagko-komento po. O tulad pati si Carclea. Si Carclea, nakakasabay niya yung video premiere ko ay nag-LS siya. So, hindi siya makasabay. So, pero supportive po yung mga yan. Okay, si Elora Liz, lagi po nandyan yan. Maski na nasa ilalim ng dagat yan, binabantayan niya yung corals, no?
Nandun daw po siya sa ilalim ng dagat. Ang lakas ng kanyang internet eh. Starlink. Hanggang doon pala yan sa ilalim ng tubig, di ba, Elora? Si Kai, no? Yung pong kasamahan niyang si Kai, yan po ang naglalakad ng ating channel diyan po sa buong Palawan. Kaya po kayong mga taga Palawan, kung kayo naman po ay marunong mag-YouTube, nanonood kayo ng political vloggers, don't forget to like and share, subscribe. Tulungan na natin si Kai kasi bibigyan ko daw siya ng pang Jollibee pag naka 100k siya dito eh. At ganun din po sa mga departamento nila dyan, no? Talagang supportive po sila sa ating channel na Simply Talkies Vlog. Shout out po lahat sa inyo. May God bless you. Kay Ai Chang, kay Miyu, kay Kaluyal Wanabet, Kaluyal Sengchang, mga si Bet M, no? Taga Japan po yata yung mga yan, no? Mga Ohayo gozaimasu. Di ba? Harigato. Ewan ko ano pinagsasabi mo, Tokis. Tama po ba yan? Ai Chang, di ka sumasagot sa tanong ko ha. Si Milestan, si Alexandrade, si Mami B na very beautiful and supportive. Si Ate Maite, magpagaling ka. Si Maritel, si Priscilla, yung dalawang yan. Nako, nakaantaba yung dalawa na yan. Mga abangers po yan. Si Mami Peng na ever supportive sa akin. Walang ano yan, walang masamang tinapay kay Mami Peng. No? Si Rebecca Lagmay, si Ninita Umali, Nilda Arceo, si Twiller Wilfred, no? Yung mga yun, that's Twiller Wilfred. Nandiyan po yan, Switzerland, no? Si RN Tusen, si Danny Reynado, si Mohamed, si Lorna Rafael, Ilocana Kana, Carclea, Hattori, at doon pa po sa iba na hindi ko mabanggit, si Sinamar, si Red, no? Nandiyan po sila. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa atin. Yung mga namang channels na vloggers na sa ating pinapanood talaga, si Carclea, Munting Tinig, Mami Peng na hindi na gano'n nag-ELS kasi gawa ng sa kanyang mga mag-aaral. Si DJ Byron and Music Topic Baby, si Ali Bugha, sino pa ba? Si Kakopi, yung po. Kasi yung iba, hindi naman tayo kilala, hindi tayo sina-shoutout. Kaya hindi ko na sila i-shoutout. Ganun lang yun, di ba? Do unto others, no? What they do to you. Tama ba, Elora? Ai Chang. At kay Tita Aurora. Naku, magtatampo na si Tita Aurora. Hindi niya nalalagyan yung aking piggy bank dyan. Okay, so ito po. Marami po tayong videos na ipapanood sa inyo. Ay, oo nga pala. Sorry naman po kung mahaba-haba ang ating intro ha. Yung mga ayaw sa intro, mamatay kayo sa inggit. Alam naman ni Elora yan. Wapakels si Toki sa inyo. Kung ayaw nyo, di ayaw nyo. I will not force you to do it. Si Malditang Lola, Simple Jenny, Mama Lu Parker, Jean Jagers, Virgie Pamposa, Tita Nandito, si Losana Nerpio, at ito pong mga nabasa ko sa comments, no? Ang dami pala, international pala tayo. Elora, Ai Chang, baka hanggang sa moon. Nandun tayo. Si Cesar Di Guzman from Cebu City, si Pauled Cornfield. Tama po ba? Kasi nagkomento po sila from Australia daw po. Good evening na sa kanila kanina. At si Gab Weiss from Canada. Oh hey! Maple? Okay. Oh, Canada, di ba? O yan. Kung dito sa States o sa US, oh, Jose. O, di ba? Sa kanila man, oh, Canada. Di ba? Ganun po ba? Correct nyo po ako ha, kung nagkakamali ako doon sa kanilang national anthem. Papanood ko po yan pag nanonood ako ng hockey, ice hockey. Eto na po, unahin natin itong video na ano po ang masasabi ng isang magaling na representante ng Quezon na walang iba kundi si Representative David J.J. Suarez tungkol nga po dyan sa PIDEA leaks ni Senator Authentic Puncher Idiot. Okay, PTV po. Ito po, panoorin natin ang sabay-sabay. Kausapin natin si House Deputy Speaker J.J. Suarez. Kaugnay ito bayan sa PIDEA leaks na investigation sa Senado. Magandang gabi po, Congressman Suarez. This is Aljo Bendijo ng PTV. Good
evening, Aljo, sa lahat ng mga nanonood sa programa at sa mga kasamahan mo dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, Kong, magandang gabi. Naniniwala ba kayo, sir, sa mga sinasabi ni dating PIDEA investigation agent na si Jonathan Morales sa kanyang mga paratang? Absolutely, in all aspects, hindi po ako naniniwala. Sa palagay ko, nagsisinungaling at puro gawa-gawa lang po yung kanyang mga isinasalaysay sa Senado. Ngayon, kung kayo po'y tatanungin, dapat pa bang nagkakaroon ng pagdinig sa Senado kaugnay sa isyong ito? Sa palagay ko, Aljo, actually, I've issued a statement about it. Yun nga yung nakakalungkot kasi sa dami ng mga problemang hinaharap ng ating mga kababayan, sana inuubos na lang natin yung lakas at kakayahan natin sa mga problema tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, tulad ng pag-a-amend ng rice tarification law upang siguraduhin na bumaba ang presyo ng bigas at mabigyan natin ng mas magandang tugon ang problema ng ating mga mamamayan. At huwag na po natin bibigyan pansin itong mga bagay-bagay na hindi naman nakakatulong sa buhay ng mga Pilipino at hindi rin nakakatulong sa ating bansa. Kanina, pinakikinggan ko at pinanonood ko yung nangyaring committee hearing sa Senate. And again, we wasted taxpayers' money on something that does not exist. So I see no reason for us to pay any attention whatsoever to the statements of this former PIDEA agent Morales. Ano ang tunay na pakay ng pagsasalita ni Morales dyan sa ginawang pagdinig? Sa tingin ninyo, Congressman Suarez? Sa palagay ko, Aljo, gusto niya lang gawin manira ng pangalan ng tao. Kasi yung nga mga statements na sinabi niya, hindi niya makorroborate, walang supporting document. Yung mga statements na sinabi niya, mukhang siya lang yata ang nagsasabi. At wala siyang ebidensyang may pakita na magpapatunay na totoo. So sa akin, hindi na dapat ito binigyan ng pagkakataon ng Senado dahil, again, ito is a waste of taxpayers' money. Maraming salamat sa inyong panahon, House Deputy Speaker JJ Suarez. Magandang gabi po, sir. Yan po, no? Ipanood na lang muna ko sa inyo lahat nitong mga yung mga video na kung saan nagsalita pa yung ibang mga mambabatas dyan po sa lower house. Yung pong si Representative David Suarez na interview, yan po yung May 6, no? Hindi pa nagaganap yung hearing ni, ano ba yun? May 6 ba yun? Tama, May 6 pala. No? Yung ano ni Bato. Okay? Hindi pa. Okay. Ngayon, tama ba? May 6 ba yun? Tama nyo na lang ako. Nahihilo na rin ako dito kay Bato. Nabibisit na rin ako sa sarili ko. Litong-lito na rin ako. Nahawa na ako sa mga punyetang dalawang kalbo na ito. Nakakahawa pala yan, Elora. Tama si Elora eh. Kung ano yung pinanunood mo, halimbawa, punta ka ng punta doon, panood ka ng panood ng mga dedeshet na vloggers, mga sinungaling, yun ang makukuha mo. Ma-adapt mo. Panood ako ng panood nun, 3 hours ba naman, inulit-ulit ko pa, binigyan ko ng airtime na 6 hours yun para lang maintindihan ko. Nakakahawa pala, totoo pala yung Elora. Para pala kang na-hypnotize. Kaya kayo, kung gusto nyong makapanood ng katotohanan, pumunta kayo sa mga admin vloggers. Hindi magsinungaling yan kasi may mga ebidensya. May mga videos, articles, yung mga dedeshet. Talsik laway lang yan. Tapos magpapa-super thanks kayo, magpapa-super chat kayo. Di ibig sabihin, binili ninyo yung kasinungalingan nila. Binayaran nyo pa. Gumastos pa kayo. Ano kayo? Di ma-hypnotize kayo. Di birds of the same feather kayo. Kaya ako, ayoko na dyan. Ayoko nang panoorin tong punyetang Senate hearing na ito. Nakakabobo. Tingnan mo, nabi-brain part ako. Ay, Chang, ano ba yan? Kaya bilis-bilisan mo. Damihan mo yung ramen na ipapadala mo sa kuya mo, Maawa ka naman sa kuya mo, namamayat na ng husto. Sobra ka, Ay, Chang, Tapos ikaw, lami-lami ka sa ramen dyan. Yari na naman si Ai Chang.
O eto po, sa UNTV naman, ha? Ano ba to? Ganun din. Pero, another ito. Kasi araw-araw po silang merong Congress TV. Yan ang pinanonood ko. Isa sa mga pinanonood ko. Informative. Lalo na pag nandun si Congressman Migs Nograles. Para akong no comment na lang eh. Di ba? O ito po. Ano pong masasabi ng ilang mga congressman? Okay? Rosalie, bakit nasabi ng mga kongresista na bahagi ng pagpapabagsak sa PBBM administration ang PIDEA leaks probe ng Senado? Ella, dismayado ang mga leader ng House of Representatives sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y PIDEA leak documents sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Naniniwala si House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative JJ Suarez, questionable ang motibo ng pagdinig. Ito'y lalo na't hindi naman katiwa-tiwala ang kredibilidad ni dating PIDEA agent na si Jonathan Morales, isa sa mga resource person sa pagdinig na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad sa paggamit ng iligal na droga. Naniniwala naman sina House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong at gayon din si Zambales 1st District Representative Jefferson Kongkun, layo ng pagdinig na pabagsakin ang administrasyon ni PBBM. Panawagan ng mga kongresista, pangalagaan ang reputasyon ng Senado at itigil ang pagdinig na walang kabuluhan at patutunguhan. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang mambabatas. Kung nakikita po natin as it develops, it is a political motivated targeting this administration's downfall. Please protect the reputation of the Senate. Protect it kasi people are now starting to question the reputation of the institution. Nakikita naman natin ngayon na parte ng isang partido. Sabi ko nga kahapon, karamihan ng bumabanat sa ating presidente ngayon is kakampi ng dating administrasyon. So hindi naman natin kailangan ng scientist para makita kung sino yung makikinabang sa mga nangyayaring destabilization na gusto nilang mangyari at sa mga ginagawa nilang pagpapahiya, paninira sa ating administrasyon. Umapela rin ang mga kongresista sa publiko na maging maingat at mapagmatsyag sa anilay mga pagtatangka ng destabilisasyon laban kay PBBM. Samantala, kaugnay naman ang alyansa ng Lakas CMD sa Partido Federal ng Pilipinas, ayon kay House Deputy Speaker Suarez, magreresulta ito sa pagkakaroon ng common candidates para sa 2025 midterm elections. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. So yan po, no? Yung pong huling-huling video na panood nyo, yun po yun yung last na Congress TV press ko nila. No? Araw-araw po yan, no? Kita nyo, no? Ang gagaling ng mga kongresista natin, no? At yung iba, young guns talaga eh. Dapat, isa o dalawa dyan, o maybe better yet, all of them, pumunta sa Senado. Huwag na natin iboto. People's will na lang. Kayong mga young guns, kasi may young guns group sila eh. Kung mapanood nyo yung buong yon, kasi panonood ko yung kahapon, yung nagbibigay ng yung host na yung nag-i-introduction, one of our young guns representative, another young guns. Ayos Kung tignan mo, yung babata eh, no? Buti na lang, bata pa rin tayo, ay Chang, di ba? Pwede pa tayo doon, hindi pwede doon si Lola Carclea. Lola na siya eh. Hindi na siya young guns. Di ba? So, to be serious. Yang dalawang video na panood ninyo, yung kay Representative JJ Suarez muna, yung sa PTV, tama po siya. No? The question is, ano ang magandang bagay ang maidudulot nung ginagawang PIDEA leak hearing ni Senator Pancher, si Authentic Idiot? Di ba? Nakakatulong ba yan para mabigyan natin ng solusyon ang pagtaas ng presyo ng bilihin?
sa trabaho, o anumang problema ang kasalukuyang hinaharap ng bansa. Makakatulong ba yan sa law and order? Sa insurgents? Di ba? Ano pa? Sa edukasyon? Sa paglutas natin sa climate change? No? Sa produksyon ng pagkain? Senator Bato? No? Binibigyan ka na ng hint. Yung mga kapwa mo mambabatas, no? Mamaya, mapapansin mo din dito mamaya, dyan sa lower house, mostly, majority of them are just cringing. Wow, what a stupid guy. Ganon sila eh. Bakit? Bakit? Mamaya ko explain sa'yo. Tanda mo lang yung tanong ko sa'yo, bakit? Bakit sila, mapapaganon? Bakit ko rin sinasabing you are an authentic idiot? Nako, katinang mata ko. No? Kuha nyo na yun. Now, yung kahapon na media nila, yung Congress TV, sinabi ni Congressman Adjong, it's a destabilization plot. It's part of destabilization plot. Ganun po yung nakikita nila because si Bato ay kaalyado nung mga Duterte na siyang sumisigaw na ibagsak ang gobyernong Marcos. The way they do their prayer, peace rally, whatever they called it, it's a masterpiece of destabilization process. Ganyan po eh. No? Party ka ng destabilization, maski na itanggi mo pa. Siguro napanood nyo naman yung video natin na nagrarant siya, galit na galit siya kay Trillanes sa ICC, sa destabilization. Sinabi niya si Trillanes nagkudita, destabilizer. Correct. Given. Nakulong. Pero pinardon. Ako rin ayaw ko din kay Senator Trillanes until he showed up. Ano ibig sabihin kong mag-showed up? Show na talagang ikaw ay para sa bayan, hindi sa personal interest mo o sa grupo mo lang. Kasi ganun po yung tingin ko sa Dilaw. They haven't proven anything. Wala talaga, kaya ayaw ko rin sa Dilaw. Kaya hindi ako ma-agree kay Trillanes eh. Yung mga ini-interview ng mga vloggers, okay, given. Sige, interviewin nyo. But, know the true intention of that guy. Ano ba talaga? Ano ang interest niya? O di ba, lahat naman sila may interest eh. Ano, personal o genuine interest for the common good of the people and the nation. Hindi yung pangsarili, hindi yung kulay na dilaw. Ganun na ganun ang dilaw. It's only for the elites. It's only for the altas, mga brain. Di ba? Yung mga brainiacs. Yan sila eh. Mga alta, matatalino, mayayaman. Di ba? They don't care about these people dun sa laylayan nila. Naaalala lang ang mga nasa laylayan pagdating ng eleksyon. Kasi ang nasa laylayan, maakita lang ng mukha ng pera ng demonyo, yung 500, okay na, boto na. Ganun po yan eh. Minsan, controlled ang election. What? Siyempre, tulad nung nangyari kay Andy Bautista, di ba? Dumalo yung kwarta. Ganun lang. Hindi nagbago. Ngayon, nagkaroon tayo ng presidente na makikita ninyo na talagang may puso para sa mamayang Pilipino. Ang pinoproblema ko lang kay Pangulong Bongbong Marcos, napapalibutan pa rin siya ng mga alta. Hopefully, hindi siya madiktahan ng mga oligarko. Lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Diba? Kasi nakakarating na balita sa atin eh. Yang Malampaya, saan napupunta kita niyan? Instead na may subsidiya ang bayan ng Palawan, sino humahawak? Group of oligarchs? Gobyerno ba humahawak niyan? Sige nga. Diba? Ngayon, kung magdidrill na naman sila dyan sa West Philippine Sea ng oil and gas, sinong hahawak niyan? Gobyerno ba? O oligarko at politiko? O di deadball na naman tayo. Pinaglaban natin para tayong mga mamayang Pilipino ang makinabang. Pero pala, yung mga demonyo na hindi makontento pa sa dami ng kwarta nila. Diba? Yun lang po yan eh. Kaya ikaw, Bato, balik tayo kay Bato, makinig ka sa mga sinasabi ng mga kapwa mong mambabatas. Sinasabi mo,
hindi ka magpapagamit. Pero the way we look at it, at yung mga ibang mambabatas, tulad ng sinabi ni Congressman Kong Hun, yung aming representante, 1st District of Zambales. Shout out po, Congressman Jeffrey Kong Hun, Taga-Gapo po ako. No? Sakop mo ako. Hindi kita batikusin dito, pero pag nagkamali ka, batikusin talaga kita. No? Iisang partido, iisang grupo ang gumagawa nun. At ikaw ay kaalyado dun. Maski nasabihin mong hindi ka magpapagamit, hindi ito political witch hunt, hindi ito destabilization plot, but hindi mo kami magagago. Pwede mong magago yung mga follower ng Duterte. Kasi mga tanga at bobo ang mga yan. Kasi naniniwala sa bawat salitang sasabihin ni Digong. Di ba nga Prime Minister nga ni Ban, ayan no? Baka naniniwala rin sila na hindi sila makakapasok sa langit. Wag na kayo magsimba. Useless din Sorry naman kung nasasaktan kayo real talk. Sinabi ng poon ninyo. Yan, ebidensya, hindi ako magsinungaling, paulit-ulit lang yan. Tuwing babanggitin ko si Digong na Prime Minister ni Bal, ito ipinapakita ko. Bakit? Ipinapakita ko sa inyo na ito ang sinabi niya. Na aantayin niya kayo sa impyerno because hindi kita tanggalpin sa langit. Pinaniwalaan niyo? Kung hindi niyo ito paniniwalaan, so therefore ano kayo? Sinasabi niyo ang sinasabi ni Duterte ay batas. Yan ang susundin namin. Di ba? Ba't pa kayo mananalangin sa Diyos? Ba't pa kayo magsisimba? Patunay lang na kahit na anong charity mo, anong bait mo, pero naniniwala ka kay Digong, sinusunod mo ang gusto ni Digong, ayan. Pasensya naman. Pasensya naman. Real talk. Diba? Parang sinabi mo the ball is made of circle. Circle roll. Gumugulong. Therefore, the ball rolls. Ganon din kayo. Sabi nyo, we believe in every word that Digong says. Digong says, he'll wait for you in hell. Ano ngayon? Therefore, you believe you go to hell. Di ba to? Nakita nyo yung sinasabi ko sa inyo? Hindi makinig si Bato. Kasi bakit? Mamaya. No? Kasi may gusto siyang patunayan. Kung hindi niya itutuloy ito, he will be a disappointment to his party, and he will be a disappointment dito sa pathological liar na siya ang nagsimula niyan. Diba? And he will be a disappointment to himself. Tatamaan yung pride niya. Ang tanging nagpupursige lang kay Bato to keep this going is his pride. Bato, the puncher, the authentic idiot. Ano bang isa sa mga ng sin? Di ba sabi nila there are 7 sins ng tao? Ganun ba yon sa Catholic? Di ba sabi diyan pride? Bato, yan ang biggest mistake mo. Because you are prideful, no? Ayaw mong bang pag sinabing, ay stop ko na to kasi mukhang wala namang patutunguhan. Tiyak yun. Tatamaan at tatamaan. Ano ngayon ba to? Anong masasabi mo? Diba? Masakit. Pero yan ang katotohanan. Yun ang nakikita ng mga kongresista. Hindi nakakatulong yan para sa ating bansa because you only want to destroy, no, a particular person, particularly ang ating presidente, to oust him. Because merong mga grupo na nagpapagalaw sa'yo. Aminin mo na. Huwag ka nang magsinungaling sa amin, Senator Pancher.
We know already. Nakabilang ka sa grupo na yon. Di ba? Ano ang sabi ni Duterte? Naniniwala siya kay Bato. Mahusay kasi yan. O, ano pa? Di ba? Mahusay daw si Bato. Yung quote card na yon, oh. Di ba? Mahusay? Okay, granting mahusay. Mahusay magpagamit, mahusay sa katangahan, mahusay na mabudol. Bakit? Ang laki niyang tanga, naniniwala siya doon sa mamang kalbo na si Morales na meron daw dokumento. Naniwala siya na authentic. Ha? Pero hindi ma-provide. Wala rin sa PIDEA. It just says, nandun po yan. Sino? Di ba? So let PIDEA, yung itanggapin na lang nila yung burden na sila pang magpalabas niyan. Wala nga eh. Kahit na anong pilit mo ba to sa PIDEA, they will not say, nandito po, wala eh. Wala. Tagalog na yun ba to, ha? Gusto mo bisayain ko? Wala. Oh, yun. Wala. Sa Ilocano, wala. Sa mga Panganesesi, wala. Sa kay Mami Maite, ha? Kay Mami Maite tuloy. Kay Ate Maite, nada. Oh, yun, nada. Tama ba, Ate Maite? Nada. Sa mga Italiano, wala. Di ba? Ay, Chang, sa Nipongo, wala. Sa mga upa, wala. Ano pa? Sa mga European nations, wala. O, may kasama pang upa yan, ha? O, Bato, ganto ka na lang kasi. Maging ganto ka na lang. Love this government. Huwag kang sumali dyan sa mga pupunta sa, Diba? Mahusay. Mabudol. Nabudol ka ni Morales. At ni yung pathological liar dyan sa LA. Si Boljak TV. Nabudol ka. Umamin ka na. Biruin mo, ang tagal-tagal na niyan. 2 months na nilang nilalabas yan o whatever. Tapos kinagat mo. Useless. Dapat sinabihan mo na lang ang PIDEA. Imbestigahan nyo ito and come back to me. Diba? Kasi may appropriate ng batas. Useless na yung in aid of legislation mo. What else can you do as to amend that law or create a new bill to become a law? Para lang dyan? May mga batas na. 2 na nga yung sinite ng CSC. Dadagdagan mo pa? So therefore, you're really an authentic idiot. Pasensya ka, Senator Bato. Talagang tatamaan ka. Marireal talk ka. Ang dami na nagsasabi na maling-mali ka. Pero ikaw sa katigasan ng ulo mo, na dapat nga talagang pokpokin ng pancher, magising ka. One-sided ka eh. Pinakikinggan mo lahat ng sinasabi ni Morales. Dinestroy na nga yung karakter niya, talagang hindi siya credible. Even his ex-boss, pinatutunayan na wala siyang credibility. Pero ikaw ba to, iba yung tingin mo eh. So therefore, what we gonna think about it? We're gonna think of your part of destabilization plot. Ha? Kung gusto mo kaming demanda mo rin si Representative Adyong. Sila nagsabi niyan. Sama-sama na kami. Class action lawsuit. Di ba to? Kaya mo ba yun? Sige nga. Pero bago mo kayo may idemanda, ilabas mo muna yung authentic document na yan. Bakit hindi mo mapatawag si luka-lukang pathological liar dito? Kasi she's now an American. Kung dating dual citizen siya, now she's only an American. O di ba yung boss mong si Digong? Hate na hate nyo ang Amerikano? Yung pala pinaglaruan ka ng Amerikano? O, ano? May magagawa ka ba? Wala. But you are still insisting that that document is authentic. Kasi naniniwala ka, may photocopy, may butas. Tangina. Nakakita ka na ba ng mga dokumentong gawang rekto? Nakakita ka na ng dokumento na gawang yung passport na parang tunay na tunay, pero peke? Come on. Paano ka naging senador? Paano ka naging PMP chief? Tapos top whatever ka? Totoo ba yun? O baka that's a lie? Diba? Pasensya naman, Senator Bato. Ha? Kakahiya ka eh.
Biruin mo, pinuntahan ka ng mga veteran kapwa mo senador doon, si Chis Escudero. Pinakcheck ka. Binigay sa iyo ang katotohanan, pero sa kapal ng mukha mo, sa kintab ng ulo mo, wala. Para kang may face shield, invisible face shield. Anak ng siopa, oh. O ito po, sa tingin natin, sino ang nasa likod ni Bato? Sino yung master puppeteer niya? Ha? Eto, pakinggan ninyo. Balita ng UNTV. Yung naniniwala lang sa kanya na mailalabas niya yung katotohanan ng PIDEA leak. Tingnan ninyo to. Tiwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mailalabas ni Senator Bato de la Rosa ang katotohanan sa umano'y PIDEA leaks. Sa kabila ito ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na isa itong seryosong akusasyon at wala umanong matibay na ebidensya. Pinalalahanan din nito si Senator Bato na hindi dapat aniya ginagamit ang public hearing para sa political persecution. Nagugat ang isyong PIDEA leaks matapos lumabas ang isang 2012 document ng naturang ahensya. Dito nakasaad ang pangalan ng Senator Ferdinand R. Marcos Jr. o bago pa naging Pangulo si BBM at ang aktresa si Maricel Soriano na gumagamit umano ng iligal na droga. Pinatunayan din umano ito ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA agent Jonathan Morales. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan saan pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan, mahusay na opisyal at straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will learn to be a protector of the people's interest. O yan po, mga kababayan, nakita nyo na sino yung master puppeteer niya. Diba? Naniniwala na mailalabas ni Bato ang katotohanan. Dahil tiwala yung master puppeteer sa kanya. Dahil nagtrabaho ng matagal sa kanya. Mahusay daw. Mahusay ba? Kayo. Diba? Ang husay talaga ni Bato. Sa akin totoo lang, ang husay niya. Ang husay niyang maniwala sa kwento nung walang kredibilidad na resource person. Ang husay niyang mainganyo doon sa pananalita at utos nung mamang kalbo na resource person niya. Kumbaga, ang tama lamang ang pinaniniwalaan niya ay yung resource person niyang si mamang kalbo na isang pathological liar. Pero kinagagalitan niya, tinataasan niya ng boses yung mga nasa PIDEA. Pero yung wala na sa PIDEA, na alam mo namang very, very fishy, murky ang kredibilidad, doon pa rin siya naniniwala. So ano siya? Ano siya? Di ba sabi ko sa inyo kanina, birds of the same feather? Di ba? O ano, hindi lang sa paano silang kalbo. Pinaniniwalaan niya yung credibility. Eh wala nga. Ba't pa ako maniwala sa'yo? Sinungaling ka na, paniniwalaan pa kita? Sino nagsabing sinungaling, mga kababayan? Ha? Mamaya malalaman ninyo. Pero doon tayo kay Digong. Tuwang-tuwa sila, oh. Di ba? Talagang gusto nilang palabasin. Hindi yung PIDEA leak. Hindi yun eh. The main goal is to pursue the current president. To really oust him. Pababain siya. Na sinasabing bangag-bangag, gumamit ka ng bawal na gamot nun. Eh wala ngang napatunayan. Ang tanga pa nitong reporter ng UNTV na to. Na pinatunayan daw
nung resource person na si Morales na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hoy, UNTV, ayusin nyo. Pagsabihan nyo yung reporter nyo, walang sinabing ganun. Hindi nga mapatunayan nung Morales na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong at si Miss Maricel. Di ba ang tanga rin ng reporter? Bobo! Bakit nyo hinari yan? Hindi ba nanood yan? Kami nga no ordinaryong Pilipino lang nanonood, alam na namin na sinungaling siya Binasag yung kredibilidad niya, walang napatunayan, di nga siya kasama sa operasyon. It's not only pre-operation, UNTV. Bastos din yung reporter ninyo. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ano gagawin ni Bato dyan? Ito, panoorin mo ba to? Ito, mahaba-haba to, mga kababayan. Almost 8 minutes ito. Pagtiyagaan nyo na, tatagal tayo dito. Ito, dalawang senador na, si Senator Jinggoy. Kung siya lang yung chairman ng committee na yun, anong gagawin niya? At yung pahayag po ng Senate President. Salamat po sa nag-combine na nito, no? Panoorin nyo po. Para lalo tayong, yung utak natin, masabi natin, hindi tayo tulad ng DDS. Mali na nga, ginagatungan pa yung mali. Tinitwist pa nila yung mali. Yung mali, ginagawa nilang tama. Ano sila? Di ba mga gago? Sinungaling. Polluted source. Una-una, sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanyang superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasaan yung dokumento? Di nasa kanya. Siya nag-leak. Simple lang naman yan. So dapat bang i-pursue ni Senator Bato de la Rosa investigation? Well, it is the call of the chair of Public Order, Senator Bato, kung gusto niya i-pursue. Kasi ako, parang in-establish ko na yung na talagang sa akin palagay, it's my own opinion, na siya talaga yung nag-leak ng mga information. At yung nakalagay sa information, allegedly yung nakalagay sa information na yun, wala naman katotohanan dahil I even asked the PIDEA if the named personalities that were named by Morales were included in the drug list. Wala naman daw. Sir, ano yung motibo ng pag-release? Sa tingin niyo may tao behind Morales? That I do not know. I am not sure about it. Pero possible? Yeah, possible. There's a big possibility about it. Pero dapat, sir, na yung ganong klase ng nag-i-leak ng classified document, dapat niya panagutan ito. Meron tayong batas tungkol dyan. I read, in my opening statement, I read that yung charge dun sa mga nagkakalat ng mga false testimonies, etc. etc. So sir, parang kung ikaw yung chairman, hindi na lang ituloy sana kasi wasting people's money na yung nangyayari. Sa akin palagay, dahil sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, dahil wala naman talagang wala siya ebidensya. Okay? Nilagay niya, ewan ko kung sino naglagay pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, kung sino man yung mga ibang mga kilalang personalidad sa show business or sa politics. Wala namang makakapagpatunay. Pati yung PIDEA, hindi sila makapagpatunay na sangkot yung mga personalidad na sinasabi nitong si Morales. Sir, dapat pa mag-i-video na kasi pwede makadestabilize ito considering na si Presidente sa mga ginagawa. Well, as far as I am concerned, I've already established that the President is not involved. The President is not included in the drug list. And even Maricel Soriano, hindi porket kalyado ko si Presidente, we'll just base it on facts, the truth. Pati hindi naman porket kasama ko sa industriya ng pelikulang Pilipino si Maricel, hindi naman talaga, hindi naman din siya sangkot sa sa illegal na droga. How will this affect yung credibility ng Senate hearings kapag may mga ganyan? In fairness naman kay Senator Bato, what he wants is to know the truth. Yung buong katotohanan lang naman ang gusto niya. Wala naman siya pinapanigan. With all due respect kay Senator Bato, wala naman siya pinapanigan. Sir, pero nagagamit niya po sa politics kasi parang di ba sabi ni SP kahapon, pagka umattend kayo ng hearing ni Senator Risa, anti-Marcos lang. Hindi, yun ang perception. Yun ang perception. Pero sa aking palagay,
they are fair sa pag-imbestiga. Nakikita niyo naman sa pag-imbestiga ni Senator Bato, nila Senator Risa, fair naman, fair and square naman. Fair level playing field. So, naniniwala kayo na not in aid of persecution? Ano? Naniniwala kayo na hindi in aid of persecution? Hindi naman. Important to the subject matter of the motu proprio investigation. Under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the faith of the people in legislative inquiries in aid of legislation may be diminished, especially when it comes to reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on. We do not want a repeat of that. We respect, let me repeat this, we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Yun lamang po. Maraming salamat. And my final says, no matter our political affiliations, senators must be one in preserving the integrity of the constitutional duty to conduct inquiries in aid of legislation. So, yun lamang po. Thank you. Sa kahapon, kinumit niya sa akin na hindi ito magiging political witch hunt. Yun nga lang, pero kanina nung pinanood ko yung hearing, mukhang yung mga witness nila ay going beyond what should be given under testimony under a court of law. For example, evidence must have been presented, hindi pwedeng hearsay evidence. Yan ang binanggit ni Senator Jinggoy. Mahirap yung hearsay evidence eh. If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito, ito ay nagpatay ng tao, ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct evidence, facts that we can present. It has to be a preponderance of evidence to be able to come up with the right answers and conclusion to this case. Kaya, ang akin lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing, ha? Hindi lamang ito. Alam ko magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganun din. Ang caution ko sa chairperson and the members of the Senate is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Thank you. Well, ayoko i-preempt ang desisyon ng ating chairman about that. Ang akin lang, ang posisyon ko lang, habang nagmo-monitor ako kanina, wala naman sila napapakitang panibagong ebidensya, kundi yung sinasabi lang nilang dokumento, hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan, wala tayong, paano yun? Hindi first-hand information. Buti sana kung siya mismo ang nakakita ng krimen o yung masamang pangyayari. Hindi. Galing lang siya sa informant niya. So let's be very careful about that, gentlemen, ladies. Thank you very much. Thank you. What's the danger of that? Of Senate hearings becoming a political issue? Well, we could lose credibility as an institution. Maraming magagalit sa amin. Unduly, of course, undue anger and resentment to the Senate by different political clans and parties na ayaw naman natin mangyari. Unang-una, makakatulong ba ito para sa pag-resolba ng problema ng inflation sa ating bansa na mahal na bilihin? Sa tingin ko hindi. Makakatulong ba ito para angat natin ang kahirapan, mawala ang kahirapan at maangat natin ang ating mga kababayan sa kahirapan? Sa tingin ko hindi. Ito po ay makakababa pa ng presyo ng kuryente sa ating bansa? Sa tingin ko po ay hindi. Pero binibigyan po natin karapatan ang ating mga chairpersons at committees to do their function, oversight functions para sa mga panukala in aid of legislation. Yun nga lang, we have a responsibility to the public. We have a responsibility to the public. Maraming salamat. Thank you very much. So yan po, no? Pasensya na, medyo mahaba yun, pero at least malaman nyo ano yung take ng mga kapwa niya senador. Kung si Senador Jinggoy Estrada, sabi niya, lan na yan, tapos na dapat yan. Kasi nag-ano na siya na sinungaling, yung resource person, yung credibility, hindi mapagkakatiwalaan, ni yung ngang informant ayaw niyang sabihin. Yun.
Kaya pumasok na si Chis Escudero dahil sabi niya walang patutunguhan Lumalabas lang na parang pinaiikot si Bato. Hindi niya ba nakikita yun? Every time na may sasabihin si Morales, dapat po ipatawag po natin. Sabi ni Batos, sulat mo. Di ba? Nagpapadikta siya. Di ba? Nadidiktahan ka ba to? Tapos sasabihin mo, walang nagpapagalaw sa'yo, hindi ka kayang ganon, hindi ka nagpapagamit. Hindi ka nga nagpapagamit, pero nadidiktahan ka. Di ba? The same team lang yun, synonyms lang sila, magkakapareho lang yan. Tinan mo tong Senate President mo, galit na sa katangahan mo. Kung pwede nga lang sabihin sa'yo, tigil mo na yan. Pero, naniniwala pa rin yung kanyang master puppeteer na si Digonggong na mapapalabas ni Bato yung authentic na document. At sino ang naglabas niyan? No? Kasi parang dito, gusto niyang palabasin na itong PIDEA ang naglabas niyan. So, ibig sabihin, parang ganito Gustong sirain ni Morales ang institusyon ng PIDEA. At the same time, gagamitin nila yung PIDEA para pabagsakin ang pamahalaang Marcos. Ganun Ganun po yung ni style nila Duterte. Ganyan. Sabi nga nila gamit nasa playbook ni Gloria nung tinira nila pababain si former President Joseph Estrada. Pero sabi ko naman, not this time. You cannot use the same playbook. Pwede mong gamitin yung kung tanga-tanga na lang yung kalaban mo na hindi makita yung ginawa mo dati, na hindi nabasa yung playbook mo. Basang-basa naman yan maski na sa laro ng sports If you keep doing it and your opponent is not really seeing it, they're not adjusting, then you can do it all over again. Pero, mapag-aaralan ka. Dito na nga, napag-aralan na kaagad. Ganyan na ganyan, classic textbook ng playbook ng pag-a-auscape dating Pangulong Joseph Estrada. Sa palagay nyo, hindi alam yan ni Pangulong Bongbong Marcos and his advisors? Di ba? Tanga ka na lang kung di mo pa alam yan. Ngayon ba to? Sabihin mo sa amin, hindi ka nagpapagamit. Sabihin mo sa amin na hindi ka tanga. Hindi ka nagpapasulsul. Hindi ka naniniwala kay Morales. Pero sinabi niya mga kababayan, naniniwala ako sa'yo na authentic yung dokumento. Mismo nga siya, hindi niya masabi kung nasaan yung authentic document. Palagi niyang binabato, nasa PIDEA sabi ng PIDEA, wala. Dapat tumigil ka na. Hindi mapapalabas yan. Ngayon, kung may lalabas man na authentic document, that is, people will not believe you. There will always a reservation. Sa tagal ng panahon, ngayon mo lang nilabas During that hinahanap, wala alam na kung saan galing yan. Di ba? Yung authenticity, yung veracity will be in question because it did not even show up during how many hearings na ginawa mo. No? Clouded na. There will always yung pag-aalinlangan. Laging may yung doubt ang tao. Kasi wala Kung hindi pa iinit yan, talagang mapupursige ka kasi you are believing that pathological liar. Nung sinabi mo, I believe you, authentic yan. Kasi may dun sa photocopy, may butas ng binder. Tanga-tanga kasi nagbitaw ka kaagad ng salita Hindi mo muna inisip. You are talking without thinking. Kaya nga nasa utak, utak nasa ulo Kaysa sa bunganga di ba? Ano ba mataas? Utak o bunganga ba to? Ha? Yun ang napala mo, kintang-kintang pa man din ang ulo mo, Yung pala, yung ulo mo, walang laman, pulpul. Call out ka na. Na-call out ka na. Pero alam ko di makikinig yan. Kasi ang pakikinggan yan, ito. Ito lang naniniwala sa kanya, sa kasi Morales na mapapalabas nila yan. Pero kung ikaw ba to, may kahihiyang ka pa, may dignidad ka pa, may natitira ka pang ego at pride sa'yo, and gusto mong manalo ulit, ma-re-election ka, tigil mo na yan. Move on ka na sa mga pressing matters. Ano yon? Sabi ni Suarez, kahirapan, pagtaas ng bilihin. Di ba ano-ano pang mga national issues ang dapat pagtuunan? Yang issue na yan, hindi po yan nako-concentrate sa PIDEA leak. No. The main goal is to implant that our president is an addict to an illegal substance. Pero that was 12 years ago. Bakit hindi kinakagat ng mga dilaw, ng mga anti-Marcos, mga kababayan?
Ayaw nila dun sa papalit eh. Sa vice presidente na si Itok-Itok, si Tamilmil, di ba Duterte? Kaaway din ng Dilaw yan eh, at anti-Marcos eh. Wala silang pagpipilian. So they better stick to the sitting president kaysa kay Duterte. Itong Duterte may history ng AJK, si Pangulong Bongbong Marcos. Wala. Ano ba ang AJK niya? Napatunayan ba nila? Wala. Di ba? Wala nga nagdidemanda sa kanya eh. Pero ito may demanda, di ba? ICC? Ano ba to? Gusto mo mag-ano ka? Yung, ano ba yon? Yung ginagawa sa mga Buddhist temple? Magnilay-nilay ka ba to? Your political here is totally in jeopardy. Kung itutuloy mo pa yan at wala kang mapapatunayan, therefore, kiss your political career goodbye. Pwede ka na lang sa LGU, but not on the national stage. Pwede kang mag-gobernador, mayor, ganyan. Pero yung congressman at senador, this will always surface pag ikaw ay tatakbo sa national stage. This will be your, yung blemish. Kumbaga, puting-puti ka na, tupang puti. Biglang binato ka ng putik, ayun, di na natanggal. Ayun na yun. Kasi ikaw ay isang authentic idiot. Naniwala ka sa isang pathological liar at yung nandyan sa LA na isa ring pathological liar. Pero nyo tuwan-tuwa yung babae dyan, no? Yung pathological liar. Tuwan-tuwa yan. Kasi bakit? Ang binigyan ko kayo ng kaguluhan ninyo. Palibhasa siya nandito sa Amerika, tuwan-tuwa siya. Sumasahod siya ng napakalaki. Kayo, nagkakagulo kayo. Di ba? Dapat yan, kausapin ng gobyerno to yung sa US Embassy. Ewan ko lang kung di umipot timbong yan. Pag tinrabaho yan. Trabahuhin nyo na kasi may mga padepensa pa siya. Journalist daw siya. Putang ina. Ay, pasensya naman po. Ano na ba to? Sana mahimas-masang ka. Hindi kita ipagdasal. Di ba aling paluin na lang ako ng Diyos kasi pagdasal ko ang isang mga katulad mong wala na eh. Beyond repair. Sorry naman po. Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.